Magandang araw, ako si Sir Dave Escala at guro sa introduksyon sa pamamahayag. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang konsepto ng libelo o sa English tinatawag natin siyang libel. Ito ay isang mahalagang paksa sa pamamahayag dahil may kaugnayan ito sa ating karapatang magpahayag at mga responsibilidad bilang mamamahayag. So, bigyan muna natin ng kahulugan. Ano nga ba ang libelo? Sabi, ito ay isang pampubliko at pasulat na may masamang hangaring paninirang puri ng tao. Ang paninirang puri ay labag sa batas kung ito ay nasusulat. Ibig sabihin, may isa pa, ang libelo ay isang publikasyon na susulat o nalilimbag, hayagang pagpula o defamatory sa isang tao maging buhay man o patay. Ibig sabihin, ang libelo ay isang uri ng paninirang puri na ginagawa sa pampublikong paraan at ito ay nakasulat. Kapag sinabi nating paninirang puri, ibig sabihin ito ay paggawa ng isang bagay na makasisira sa reputasyon ng isang tao. Kapag ang paninirang puri na ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagsulat tulad ng mga sa dyaryo, sa magazine o kahit sa social media, ito ay tinatawag na libelo o sa English ay libel. Mahalagang malaman natin na ang libelo ay labag sa batas. Bakit? Dahil ito ay masamang hangarin na sirain ang pangalan o reputasyon ng isang tao na maaaring magdulot ng malaking epekto sa kanilang buhay. Halimbawa, kung may isang tao na isinulat sa isang pahayagan na may ginawa siyang hindi magandang bagay pero hindi naman ito totoo, ang reputasyon niya ay maaaring masira. Dahil dito, maaaring magsampa ng kaso yung taong yon laban sa sumulat ng nasabing article dahil ito isang uri ng libel. Ang libelo o ang libel ay tumutukoy sa isang publikasyon na may masasamang akusasyon laban sa isang tao, buhay man o patay, sabi nga dito. At ibig sabihin, kahit ang isang pumanaw na tao ay maaaring biktima rin ng libel kung ang mga akusasyon laban sa kanya ay naipahayag sa isang nakasulat na paraan na may layuning sirain ang kanyang reputasyon. Kaya bilang mga mamamahayag o kahit bilang mga ordinaryong mamamayan na gumagamit ng social media, kailangan natin maging responsable sa ating mga isinusulat. Hindi tayo dapat basta-basta naglalabas ng mga pahayag na maaaring makasira sa pangalan ng ibang tao nang walang sapat na basehan. Libel bilang krimen. Yung libel pala isang krimen. Sabi dito, tinukoy ng binagong Kodigo Penal ang libel bilang isang pampubliko at malisyosong pagpaparatang ng isang krimen ng bisyo o depekto, totoo o haka-haka o anumang kilos, pagkukulang, kondisyon, katayuan o mga pangyayari na may posibilidad na magdulot ng kahihiyan, paninira o paghamak sa natural na juridikal ng tao. Ibig sabihin, ang libel ay isang uri ng krimen na ang layunin ay magdulot ng masamang epekto sa reputasyon ng isang tao sa pamamagitan ng pampubliko at malisyosong pagpaparatang. So kapag sinabi natin libel, ito ay tumutukoy sa isang pahayag o akusasyon na naipahayag na sa publiko at ito ay naglalaman ng maling impormasyon na maaaring makasira sa reputasyon ng isang tao. Ang impormasyong ito ay maaaring tungkol sa mga bagay na nagdudulot ng kahihiyan, paninira o paghahamak kahit ito ay totoo o hindi. Halimbawa, kung ang isang tao ay nagsabi ng isang masamang bagay tungkol sa isang tao sa harap ng marami kahit na hindi ito totoo at ang layunin ay makasira sa pangalan ng taong iyon, ay ito ay tatawagin nating libel. Ang mga ganitong bagay ay naglalaman ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng pinsala sa reputasyon ng isang tao. Ang libel ay isang krimen. Sabi nga, dahil ito ay naglalaman ng intensyon na makasakit sa reputasyon ng ibang tao sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling impormasyon sa publiko. Ngayon, ay pag-usapan naman natin itong batas ng libelo sa Pilipinas.
Ang Article 355 ng Revised Penal Code ay nagpapataw ng parusa sa libelo na nagawa sa pamamagitan ng pagsusulat, pag-iimprenta, litografiya, pag-ukit, radyo, ponograpo, pagpipinta, pagtatanghal sa teatro, pagtatanghal sa sinematograpo, o anumang katulad na pamamaraan ng pagkakakulong ng prison correctional sa minimum at medium na yugto at multa na mula 200 hanggang 6,000 pesos o pareho bukod sa sibil na aksyon na maaaring isampan ng naapektuhang partido. Okay, class. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol dito sa batas ng libelo sa Pilipinas na nakasaad sa Article 355 ng Revised Penal Code. Ang batas na ito ay nagsasaad ng parusa para sa mga sino mang gumagawa ng libelo o paninirang puri sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng media. Ayon sa batas, ang libelo ay maaaring magawa sa pamamagitan ng pagsusulat, pag-iimprenta, litografiya, pag-ukit, radyo, ponograpo, pagpipinta, pagtatanghal sa teatro, pagtatanghal sa sinematograpo, o anumang katulad ng pamamaraan. Kung mapatunayan nagkasala sa libelo, ang parusa ay maaaring pagkakakulong mula sa prison correctional sa minimum na at medium na yugto, o kaya ang multa na 200 hanggang 6,000 pesos maaaring patawan at ng parehong pagkakakulong at multa ang magkakasala sa libel. Bukod pa rito, maaaring magsampa ng sibil na kaso yung tao na apektuhan ng libel. Ibig sabihin, bukod sa kriminal na parusa, pwede ring humingi ng danyos o kabayaran ang biktima para sa pinsalang idinulot ng libelo. Kaya mahalaga na maging responsable tayo sa ating mga sinasabi at isinusulat, lalo na kapag ito may kinalaman sa ibang tao. Dahil may mga legal na consequence kapag tayo'y lumabag sa batas na ito. Okay. Meron tayong mga tinatawag na mga pagkakakilanlan o yung requisites sa libelo o paninirang puri at hayagang pagpula sa karangalan. Una, may tinatawag tayong malisya or malice. Ang publikasyong malisya, kung ito ay walang pahintulot na pagpapalimbag sa hayagang pagpula, walang pagpapatawad ng batas. Ito ay tinatawag na malice in law. Okay, ang isang publikasyon ay tinuturing na may mali siya kapag ito'y ginawa ng walang pahintulot at mga layuning manira o magdulot ng pinsala sa reputasyon ng ibang tao. Sa madaling salita, kung ang isang tao ay nagsulat o naglathala ng isang bagay na tahasang pumupuna o naninira sa ibang tao at ginawa ito ng walang mabuting dahilan o batayan, ito ay tinatawag nating malice in law. Ibig sabihin, yung malice in law ay ang pagpapalagay na ang paninira ay ginawa ng may masamang intensyon, kahit hindi direkta ipinakita o pinatunayan ang masasamang intensyon. Basta't ang isang pahayagan o publikasyon ay pumupuna o naninira sa isang tao ng walang sapat na basehan o walang pahintulot, ito ay tinuturing na may mali siya ayon sa batas. Kaya sa batas ng libelo, kapag napatunayang may mali siya ang isang publikasyon, maaaring humarap sa legal na pananagutan ang taong responsable rito. Next, may tinatawag rin tayong pagpapalimbag. Ano naman ito? Hindi daw sapat na ang isang issue na may paninirang puri ay naipalimbag ng isang editor o newsman upang siya ay panagutin sa salang libelo. Siya ay mananagot lamang kung tiyak ang kanyang mali siya at kung ito ay nabasa ng iba. Ibig sabihin, hindi porket ang isang article o pahayag na may paninirang puri o naipalimbag o nailathala na ay automatikong panagutin na ang editor o yung mga tao nagtrabaho para mailathala ito tulad ng mga newsmen. So, sa pinang libel, hindi sapat na ang isang tao ay nagtrabaho lamang para mailathala sa ang isang bagay. Kailangan munang mapatunayan na may tiyak na mali siya yung kanyang ginawa. Ang ibig sabihin ng tiyak na mali siya ay yung intensyon na manira o magdulot ng pinsala sa reputasyon ng isang tao. Kung napatunayan ang editor o newsman ay sadyang may intensyon na magpahayag ng paninirang puri,
doon lamang siya maaaring managot sa salang libel. Bukod pa rito, kailangan ding mapatunayan na ang pahayag na ito ay nabasa ng iba. Ibig sabihin, may ibang tao na nakakaalam o naapektuhan ang nasabing pahayag. Kaya't sa mga kasong tulad nito, mahalagang tandaan na ang responsibilidad ay hindi lamang sa paggawa o paglilimbag ng impormasyon, kundi sa intensyon at epekto ng impormasyong ilalabas. Kasunod, may tinatawag din tayong pagkilala sa biktima ng libel. Paano nga ba kinikilala? Ang huling kailangan o requisite para mapatunayan ang salang libelo ay ang malinaw na pagkilala ng biktima ng libelo kahit hindi nabanggit ang kanyang pangalan. Okay, may tinatawag tayong libelo per se o yung tinatawag nating by-in or itself. Paninirang puri na hindi na kailangang patunayan at ang libelo per code o yung by provable evidence. Kinakailangang mapatunayan na ang paninira ay nakapinsala. Okay, pag-usapan natin ngayon ang tungkol dito sa pagkilala ng biktima, pagkilala sa biktima ng libelo at ang dalawang uri ng libelong ito. Una, para mapatunayan na para makapagpatunay ng kasalanan sa libel, kailangan natin ng malinaw na pagkilala sa biktima. Kahit hindi nababanggit ang pangalan ng biktima sa publikasyon, kung naipapakita na ang pahayag ay tumutukoy sa isang partikular na tao at siya'y naapektuhan, maaari pa rin itong maging basehan ng kaso. Ngayon, tingnan natin yung dalawang uri ng libel. Unahin natin itong libel per se, o libelo per se, o by or in itself, paninirang puri na hindi na kinakailangang patunayan. Ang uri ng libelo na ito ay mga pahayag o publikasyon na malinaw na paninirang puri sa isang tao at hindi na kinakailangang patunayan pa na ito ay nakapinsala. Halimbawa, kung ang isang pahayagan ay naglalathala ng artikulo na nagsasabing ang isang tiyak na tao ay isang kriminal, kahit hindi pa ito napapatunayan na ang pahayag na ito ay magdudulot ng pinsala, maaaring ituring itong libelo ang pahayag dahil sa likas na kalikasan ng paninira. Next ay yung libelo per code, by provable evidence. Sa ganitong uri ng libel, kinakailangang patunayan muna na ang paninirang puri ay talaga nakapinsala. Halimbawa, kung ang isang tao na nagsasabi sa publiko na ang isang negosyo ay nagbibigay ng peking produkto, kailangan patunayan muna ng biktima na ang pahayag na ito ay talaga nagdulot sa kanya ng pinsala sa kanya negosyo. Ang libel ay hindi automatiko ituturing na libel hanggat hindi pa napapatunayan ang epekto nito. Kaya sa pagsusuri ng mga kasong libelo, mahalagang ang parehong pagkakakilala sa biktima at ang uri ng libelo ay matukoy ang pananagutan at ang tamang aksyon na dapat gagawin. May tinatawag din naman tayong cyber libel. Ang cyber libel ay mas malubha ang parusa dahil sa paggamit ng information and communication technology, katulad ng internet sa paglalathala. Sinusubukan ng batas na sa paninirang puri na balansehin ang pakikipagkompetensyang mga interest. Sa isang banda, ang mga tao ay hindi dapat manira ng buhay ng iba sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga kasinungalingan tulad sa mga ito. Ngunit sa kabilang banda, ang mga tao ay dapat malayang makapagsalita ng walang pagsubok ng bawat insulto. Hindi pagkakaunawan o pagkakamali. Ang isang hindi pagkakasundo sa politika at panlipunan ay mahalaga sa isang malayang lipunan at maliwanag na hindi lahat tayo ay nagbabahagi ng parehong mga opinion o paniniwala. At pag-usapan natin itong cyber libel. Ang cyber libel ay malaki ang pagkakaiba sa traditional na libel. Yung cyber libel, ito isang uri ng libelo na ginagawa gamit ang mga makabagong teknolohiya tulad ng internet at yung ating mga social media, lalo na sa Facebook, laganap na laganap yan. Dahil dito, mas malubha ang parusa kapag napatunayang ang isang tao ay nagkamali ng cyber libel kumpara sa traditional na libelo. Ito ay dahil malawak na ang naaabot at mabilis na ang pagkalat ng impormasyon sa internet.
na maaaring magdulot na mas malalim at napinsala sa reputasyon ng isang tao dahil alam naman natin na sa internet maraming tao ang nakakakita ng actions natin, ng mga sinasabi natin. Halimbawa, kung ang may isang tao na nag-post sa Facebook ng mga peking impormasyon tungkol sa isang kilalang personalidad na nagsasabing siya ay involved sa illegal na gawain at ang pahayag na ito ay wala namang basihan, ito ay maaaring ituring na cyber libel. Dahil ang pahayag na ito, kapag naipakalat na sa internet, ay mabilis na makakarating sa maraming tao at maaaring magdulot ng malalim na epekto sa reputasyon ng iba. So, nawala. Ngunit, sa tatandaan natin na sa batas na dito sa atin, sinusubukan nating balansehin yung mga interest. Hindi dapat tayo magpalaganap ng mga kasinungalingan na maaari makasira ng buhay ng iba. Kaya't may mga batas na naglalayong protektahan ang mga tao mula sa paninirang puri, lalo na sa online world. Sa kabilang banda rin, mahalaga na mapanatili yung kalayaan sa pagpapahayag. Ang mga tao ay dapat makapagsalita at makapagpahayag ng kanilang mga opinyon nang hindi natatakot na maharap sa kaso para sa bawat pagkakamali o hindi pagkakaunawaan. Ang mga pagkakasundo sa politika o panlipunan ay normal sa isang malayang lipunan at hindi lahat ay nagkakaroon ng parehong opinyon o paniniwala. Kaya't ang batas ay naglalayon na ibalanse ang proteksyon laban sa paninirang puri at yung karapatan ng bawat isa ng malayang magsalita. Kaya habang mahalaga ang proteksyon laban sa cyber libel, kailangan din nating tandaan yung ating limitasyon sa pagpapahayag na dapat nating respetuhin, lalo na kung ito ay nagdudulot ng pinsala sa iba. So dito nagtatapos yung ating chapter dito sa introduction sa pamamahayag.